Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sayang ka naman, sir. Kung kailan ka na-promote, tsaka ka naman nag-resign. Ganun talaga. Kailangan ako dito sa amin eh. Hayaan mo, kapag nagawi ako dito sa Maynila, dadaan ako rito. Sabi mo yan na, sir. Sayang talaga. Malaki na sweldo mo rito eh. Hayaan mo na yun. Wala tayong magagawa kapag pamilya na ang nangangailangan sa atin. Pakinggan natin ng kwento ni Nestor na umuwi sa kanilang bayan sa gawing Visayas matapos ang halos dekadang pagtatrabaho sa Maynila. Matagal siyang nagtrabaho ron at hindi nakakauwi dahil sa dami ng responsibilidad. Ngunit nang mawala ang kanyang ama, alam niyang tungkulin niyang alagaan ng kanyang inang si Aling Feli at ang nakababatang kapatid niyang si Dindo, kasama ang iba pang mga responsibilidad na iniwan noon sa kanya, tulad na lang ng kanilang lupang sakahan at malawak na niyogan. Bago ko po umpisahan ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na to. Ramdam niya ang pagod sa pagbiyahe. Pinagmasdan niya ang lumang bahay ng kanilang pamilya. Ang mga pader nitong yari sa kahoy ay nagbabakbak na sa katandaan at ang bubong ay may bahagya na ring sira. Habang bumababa siya ng tricycle, sinalubong siya kaagad ng kapatid niyang si Dindo. Kuya, grabe, andito ka na talaga. Oh, sandali lang. Masyado kang excited sa pag-uwi ko. Sino ba namang hindi? Halos isang dekada kang hindi umuwi. Kung hindi pa nawala ang tatay mo, malamang sa malamang hindi ka pa uuwi rito. Nay naman, alam niyo namang marami akong ginagawa ron. Tsaka, mahal kasi ang pamasahe pa uwi rito sa atin. Hindi na nakasagot pa si Aling Feli nang niyakap siya ng mahigpit ni Nestor. Napilitan mang umuwi noong una si Nestor, pero matapos niyang yakapin ng ina, may saya siyang naramdaman. Pakiramdam niya, doon talaga siya nabibilang. Habang pumapasok sa bahay, hindi maiwasang mapansin ni Nestor ang mga pagbabago ron. Maraming damo na ang tumubo sa bakuran nila at ang dating masayang kapaligiran ay parang napakalungkot na ngayon. Siya nga pala, Nestor, bisitahin mo naman bukas si Leia, yung pinsan mo. Oo naman, Nay. Bukas na bukas pupuntahan ko sila ni Tio Ben. Tsak ko, dalaga na yun ngayon. Pero bago pa man makasagot si Aling Feli, may kumatok na sa kanilang pintuan. Agad tumayo si Dindo para pagbuksan kung sinong naroon. Pagbukas nito, bumungad ang isang dalagang may mahabang buhok at nakasuot ng lumang bestida. Kuya Nestor? Leia? Tio Ben? Teka, paano nyo nalaman na uuwi ako? Balak ko pa naman kayong puntahan bukas. Nanikip ang dibdib niya nang makita ito. Si Leia na kanyang pinsan. Madalas na tong kalaro nung bata pa sila. Ngayon ay nakaupo na to sa wheelchair. Tila wala ng sigla. Payat na payat at halos butot balat na to at sobrang putla. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at kahit mainit ang panahon, balot na balot siya ng makapal na balabal. Kuya Nestor, nandito ka na rin sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Mahina ang boses nito at halatang nanghihina, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti.
Lumuhod si Nestor sa harap niya at mahigpit na hinawakan ng nanlalamig na kamay ni Leia. Pinipigilan niyang huwag maiyak kahit pa nanggigilid na ang luha niya noon. Dahil pagdating kay Leia, napakalambot ng puso ni Nestor. Itinuring niya tong kapatid at dahil nga sa babae ito, ibang pag-aalaga ang binigay niya roon noon pa man. Leia, anong nangyari sa'yo? Kailan ka pa nagkaganyan? Hindi ko rin alam, kuya. Bigla na lang akong nagkaganito. Ilang buwan na, hindi malaman ng mga doktor kung ano bang sakit ang meron ako. Parang isang bangungot ang eksenang nasa harapan ni Nestor. Hindi ito ang masiglang batang kasama niyang tumatakbo sa bukirin noon. Ang kakilala niyang hindi takot umakyat sa pinakamataas na puno ng mangga para lang makakuha ng hinog na bunga. Malaking malaki ang pinagkaiba ng Leang kasama niya noon sa Leang kaharap niya ngayon. Hindi pa man nasusulit ang pagkikita ng magpinsang Leia at Nestor nang dumating si Adelina. Nestor, ikaw nga. Nagbalik ka nga talaga. Napalingon siya rito. Nakita niyang nakatayo si Adelina sa may pintuan. Ang dating kaibigan nilang mahiyain, ngayon ay isa ng napakagandang babae. Mahaba ang kanyang itim na buhok. Ang balat niya ay parang porselana. May kakaibang kislap ang tingin niya kay Nestor. Napalunok si Nestor. Hindi maipaliwanag ang biglaang pagkabog ng kanyang dibdib. Adelina? Ako nga. Ang tagal nating hindi nagkita. Tamang-tamang dating ko, hindi ba? Nandito ka, si Leia, at ako. Oo nga. Kamot ulo siyang napatingin kay Leia. Pero kaagad na nangunot ang noo niya nang makitang tila naninigas sa tabi niya si Leia. Bakas sa mukha nito ang hindi maipaliwanag na kaba. Matagal siyang tumitig rito. Tanda pa ni Nestor kung paano sila nakilala ni Adelina noong mga bata pa lang sila. Bagong lipat ang pamilya nito sa kanilang baryo noon. Tahimik at hindi pala kaibigan ng bata. Laging nakakantado ang bahay nila kahit pa umaga. Masyadong maputi ang balat ni Adelina. Halos parang wala ng dugong dumadaloy rito. At dahil doon, naging tampulan siya ng tukso ng ibang bata. Multo. Adelina, multo. Hoy, mga pangit. Iwan nyo nga siya. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Itinulak ni Leia ang isang batang gustong hatakin ng buhok ni Adelina. Mas lalo pa silang nagtawanan sa ginawa niyang yon. Pero nang makita nilang kasama nito si Nestor, isa-isa silang nag-atrasan. Kung hindi kayo titigil sa pang-aasar nyo, ako na mismo hahabol sa inyo. Nagkatinginan ng mga batang nang aapi kay Adelina bago nagtakbuhan palayo ron. Naiwan silang tatlo sa ilalim ng puno ng santol. Tahimik lang si Adelina, nakayuko at mahigpit na hawak ang laylayan ng bestida. Pasensya ka na sa kanila ha. Mga sutil talaga yung mga yun eh. Mga pasaway. Dahan-dahang tumingin si Adelina sa kanya. May kakaiba sa tingin niyang yon. Parang napakagaan ng pakiramdam niya rito kahit noon pa lang sila nagkita. Sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Unang beses na nakitang ngumiti si Adelina. Salamat sa inyo. Hindi ka naguguluhin ng mga yon. Takot na lang nila kay Kuya Nestor. Simula noon, palagi na nilang kasama si Adelina. Lagi na siyang nasa tabi ni Nestor. Pero habang lumalaki sila, unti-unting nagbabago ang pakikitungo ni Adelina.
Hindi na lang paghanga ang nararamdaman niya kay Nestor at mas lalong hindi na lang pasasalamat ang tinatanaw niya ron. Napapansin na rin niyang laging nasa tabi ni Nestor si Leia at palagi itong nauuna sa kanya. Nakikita rin niya kung paano nito hinahawakan ng kamay ni Nestor. Unti-unti na palang nabubuo sa isip niya na si Leia ang sagabal na pumipigil sa kanya para mapansin ni Nestor. Ang sarap balikan ng nakaraan, ano? Ang tagal na rin simula nung huli tayong nagsama-sama. Kaso, iba na nga lang ang lagay ni Leia ngayon. Ayos ka lang ba, Leia? Gusto mong magpahinga na muna? Hindi pinansin ni Nestor ang emosyonal na si Adelina nang napag-usapan nila ang nakaraan. Agad niyang binuhat si Leia at dinala sa kwartong tutulugan nito. Iniwan si Leia ng ama niyang si Ben dahil kailangan nitong magpunta sa kabilang bayan para humanap ng gamot. Wala kasi sa botika ng bayan nila. Bukod sa mahirap nang hanapin yon, may kamahalan pa ang presyo. Mabilis na lumipas ang araw. Sinubukan ni Nestor na mag-adjust sa buhay probinsya. Tila nanibago na kasi siya sa tagal ng panahon. Gumigising siya ng madaling araw para magpunta sa sakahan. Uuwi ng tanghali, tsaka babalik ulit at uuwi bandang 4:00 na ng hapon. Hindi pa ito kaagad nagpapahinga dahil dadalaw pa to kay Leia bago tuluyang manatili sa bahay nila. Pangako, kuya. Ililibot mo ko sa Maynila kapag umayos ng kalagayan ko. Oo naman. Kaya magpagaling ka na para makapunta na tayo ng Maynila. Pero mas lalong nanghihina si Leia. Wala pa ring nakikitang sakit ang doktor. Walang problema sa katawan nito. Walang anumang sugat ni hindi nilalagnat. Pero pakiramdam niya, ang lakas niya ay parang kandilang unti-unting nauubos. Samantala, si Adelina naman ay laging pinupuntahan si Nestor. Halos araw-araw may dala siyang pagkain, mga kakanin, mainit na sabaw, matatamis na panghimagas at kung ano-ano pang dinadala niya ron. Nestor, padilim na, nandito ka pa rin sa palayan mo. Napakasipag mo naman masyado. May tinatapos lang ako. Ikaw, bakit ka nandito ng ganitong oras? Ha? Galing kasi ako sa inyo. Wala ka pa raw doon. Nagdala ako ng mainit na sopas. Halika, kumain ka na muna. Kayayari ko lang magkape at pandesal. Hindi pa naman ako ginugutom. Iwan mo na lang yan dyan. Hindi mo man lang ba titikman ang mga binibigay ko? Para bang may halong panunumbat ang mga salitang yon ni Adelina. Nakatitig lang ito kay Nestor, hindi kumukurap at kahit pa malumanay ang kanyang tono, parang bumibigat ang hangin sa pagitan nila. Napabuntong hininga si Nestor, iniwas ang tingin. Alam niyang may inaasahan si Adelina galing sa kanya. Pero hindi niya kayang ipilit ang sarili rito. Salamat, Adelina. Pero Pero ano? Sa akin wala kang oras. Pero kay Leia marami. Hindi ba? Napatingin si Nestor kay Adelina. May kung ano sa tinig nito. Pero hindi niya alam kung dahil ba sa lungkot o sa galit ang tonong yon. Lumalim ang tingin ni Adelina sa kanya. Parang may hinanakit na hindi niya masabi ng direkta. Lagi na lang ba siyang iisipin mo? Hindi mo ba ako inaalala kahit minsan? pinsan ko si Leia. At alam mo kung anong kalagayan niya. Pero hindi ka naman niya kasintahan para alagaan siya. May sarili ka ding buhay, Nestor. Saglit na hindi nakasagot si Nestor. Sa isang iglap, para siyang bumalik sa pagkabata. Sa unang araw nilang magkita ni Adelina, kung paano siya nito tinitigan noon, isang titig na hindi niya maintindihan. Pero ngayon, alam na niya kung ano ang kahulugan noon. Hindi lang ito basta paghanga. Ito ay pag-angkin.
Ngayon niya napagtanto ang lahat ng ginagawa ni Adelina simula nang dumating siya ron. Sinusuyo siya nito at nag-aasam na magustuhan siya. Natigilan siya nang mapansin sa sulok ng kanyang mata na parang gumagalaw ang anino ni Adelina. Pero kaagad na ring kinontra ang sarili na baka guni-guni lang niya yon at dala na rin ng pagod sa maghapong pagbubungkal. Isang gabi, nakitulog muli si Leia sa bahay nila Nestor. Kailangan kasing bumiyahe ni Ben. Halos wala na siyang mabiling gamot sa mga kalapit bayan. Magpapahinga na sana si Nestor noon nang mapadaan siya sa silid kung nasaan si Leia. Pagsilip niya ron, bigla siyang natigilan. Sa unang tingin, aakalain niyang normal lang ang lahat doon. Pero nakita niyang isang usok na dahan-dahang gumagapang rito. Mistulang usok na bumabalot sa katawan ng pinsan. Hindi lang yon, may kakaibang amoy rin itong dala. Amoy ng nabubulok na laman. Hindi yun umaalis sa katawan ni Leia. Nakabalot lang ito na parabang niyayakap ang dalaga. Sandali, anong bagay yun? Mahigpit na napakapit si Nestor sa bisagra ng pintuan. Hindi niya maipagkakaila ang kanyang nakita. Ang madilim na usok na yon na gumagapang kay Leia ay parang may sariling buhay. Alam na alam kung ano ang dapat niyang gawin sa katawan ng dalaga. Hindi na nagdalawang isip si Nestor na lumapit nang makitang napahawak na sa kanyang leeg si Leia. Tila may kung anong sumasakal rito. Halos hindi siya makapag-isip ng maayos nang makita niyang bumubuka-buka na ang bibig nito na parang nahihirapan ng huminga. Leia! Leia! Gumising ka! Ako to, si Nestor! Leia! Niyugyug niya ang pinsan. Pinisil-pisil lang mga daliri ng paa at kamay, magising lang ang dalaga. Tumagal din ng ilang minuto ang panggigising ni Nestor kay Leia bago naglaho ang usok sa ibabaw nito. Pawisan at halos humihingal si Leia. Bakas ang matinding takot rito nang siya ay magising. Niyakap to ni Nestor at isinabi kung ano nga ba ang nakita. Usok? Kuya? Wala akong matandaan. Naalala ko lang sa panaginip ko. May kung sinong nakaupo sa tabi ko. Tapos, bigla ko na lang makikita yung sarili ko na hinahabol lang kung ano. Doon, nararamdaman ko na hindi na ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Binabangungot ka lang siguro. Mabuti pa, pasasamahan na lang kita kay nanay. Kinabukasan, hindi sumabay si Leia sa umagahan. Ang sabi nito, wala siyang gana at gusto pang matulog. Nang dumating si Nestor para kumain ng tanghalian, naabutan niyang nasa hapag na si Leia kasama si Dindo at Aling Feli. Dahan-dahan tong sumusubo ng pagkain at pilit na nilulunok, pero hindi nakaligtas sa paningin ni Nestor ang isang maliit na pasa sa may bandang pulsuhan ni Leia. Napalunok si Nestor habang tinititigan ng pasa sa pulso ng pinsan. Hindi yun ordinaryong pasa para sa paningin niya. Nakapaikot ito at para bang may maliliit na ugat ang pinipigilan sa pagdaloy ng dugo. Para yung tinalian ng napakatagal na panahon. Pero ang ipinagtataka niya kung paano at saan yun nakuha ni Leia. Leia, saan mo nakuha yung pasa mo? Hindi ko alam, kuya. Pagising ko nga, meron na yan eh. Ang sakit pa nga eh. Parang may kung ano sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung sinisip-sip ba o parang may nakabalot tapos parang mas humihigpit.
Nanlamig si Nestor nang marinig yun kay Leia. Napakarami ng pumapasok na tanong sa isip niya. Pilit niyang pinagdudugtong-dugtong ang lahat. Ang sakit ni Leia, ang mga kakaiba niyang panaginip, ang panghihina at ang maiitim na usok na nakita niya kagabi. Para bang lahat yun ay konektado. Doon na siya nagkaroon ng ideya na hindi simpleng sakit lang ang nararamdaman ng dalaga. Mabilis niyang inubos ang pagkain, tsaka nagmamadaling tumayo. Isang tao lang ang naiisip niyang maaaring makaintindi ng lahat ng ito, at kailangan niyang tawagin yon bago pa mahuli ang lahat. Kailangan niyang pigilan ang kung anong gumagawa nun kay Leia. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sandali, Nestor. Saan ka ba pupunta at nagmamadali ka? Naiwan mo bang bukas ang patubig sa taniman? Hindi, Nay. Bantayan niyong mabuti si Leia. Tatawag ako ng albularyo. Albularyo? Bakit naman? Mamaya ko na ipapaliwanag, Nay. Kailangan ko nang umalis bago pa mahuli ang lahat. Makalipas ang isang oras, kasunod na dumating ni Nestor ang isang matandang babaeng puting-puti na ang buhok. Hawak nito ang mga dinurog na halamang gamot. Nakasuot ito ng balabal. Halatang sanay na sa mga ganitong bagay. Hindi na siya nagtanong pa at inilapag ang mga gamit. Nagpakuha siya kay Nestor ng mga kakailanganin. Plangganang may tubig, langis, tela at balisong. Inilagay niya ang balisong sa ilalim ng upuan kung nasaan nakaupo si Leia. Malala na ang kalagayan mo. Ilang buwan ka na niyang pinahihirapan. Umiikot ang albularyo habang bumubulong ng panalangin sa wikang hindi na ginagamit. Kinuha niyang isang bote ng langis at hinaluan ito ng pinulbos na buto. Pinahiran niya si Leia sa noo, kamay, tiyan at paa. Kasunod nun ay humarap ito kay Leia. Muling nagdasal, hinaplos si Leia at natigilan ito sa bandang pulso niya kung nasaan ng maitim niyang pasa. Hindi nga ito pangkaraniwang sakit. Magaling ang pagkakabasa mo, Nestor. Tunay ngang anak ka ng isang albularyo. May gumagawa nito sa kanya at sinadya ang lahat ng ito. Napuno ng takot ang mga tao sa paligid. Walang ibig magsalita. Halos manghina ang tuhod ni Ben nang malaman ng nangyayari sa anak. Yumuko ang albularyo at kinuha ang matalim na balisong at dahan-dahang tinusok ang daliri ni Leia. Banda kung nasaan ng pasa nito. Piniga niya yon at itim na dugo ang lumabas. Binudburan niya ito ng pinulbos na buto. Napapikit naman nun si Leia dahil sa hapding nararamdaman. Kasunod nun ang nagpatigil sa kanilang lahat. Lumabas ang itim na usok mula sa sugat ni Leia. Agad na umatras si Nestor kasabay ng ibang mga nakapaligid sa dalaga. Nakarinig sila ng sigaw mula rito. Noong una, akala nila'y si Leia lang iyon. Pero ni hindi makapagsalita si Leia sa kanyang nakikita. Umiikot ang usok sa itaas nila. Sumisigaw at umiiyak na animoy nasusugatan. Diyos ko, totoo bang lahat ng ito? Lalong humigpit ang hawak ng albularyo sa balisong. Sa kabilang kamay, dahan-dahan na niyang dinudukot ang mga dinurog na halamang gamot. At malakas na hinipan ang pinong pulbos papunta sa gumagalaw na usok. Matinis na sigaw ang muli nilang narinig matapos gawin yon ng albularyo. Halos sumakit ang tenga nila sa lakas nun. Napahawak si Leia sa dibdib habol hininga tong nakatingin sa usok.
parang mas lalong umiitim yon, parang ulap na may namumuong bagyo. Mabilis na umiikot at pabalik-balik. Tahimik ang bumalot sa lahat. Tanging paghingal ni Leia at ang mahihinang pag-iyak ang naririnig nila. Huminga ng malalim ang albularyo at itinuro ang unti-unting naglalahong usok. Hindi tao ang gumagawa nito kay Leia. Bangkilan ito, ang pinakamalakas na uri ng aswang. Kaya nilang magbigay ng sakit at kontrolin ang katawan ng sino mang gugustuhin nila. Aswang ho? Pero bakit si Leia? Anong ginawa niya ron para parusahan siya ng ganyan? Yun ang hindi ko masasabi. Tanging ang may gawa lang nito ang siyang makakasagot ng lahat ng katanungan mo. Kinabukasan, hindi siya pinuntahan ni Adelina. Nagtaka si Nestor, kaya naman dumaan siya sa bahay nila bago umuwi. Doon niya nakita si Adelina na ginagamot ang mga sugat na tila ba winisikan ng kumukulong mantika. Lihim siyang tumingin ron bago tuluyang umalis. Tila nasagot na ang mga katanungan sa kanyang isipan. Kinagabihan, sinabihan ng albularyo si Nestor na magpantay dahil siguradong babalikan pa nun si Leia. Pero hindi usok o anumang maitim na bagay ang makakaharap ni Nestor. Nakarinig siya ng 3 mahihinang katok. Hindi siya gumagalaw ni hindi nagsasalita hanggang sa marinig niya ang isang tinig na kumumpirma ng lahat. Nestor, papasukin mo ko. Si Adelina ang nasa kabila ng pintuan. Pilit na kumakatok, nagpapaanyayang patuloyin ni Nestor. Muli itong kumatok 3 beses ng paulit-ulit, mabagal at halos dumadagundong sa katahimikan ng gabi. Nestor, papasukin mo na ako. Alam kong nandyan ka. Mahinahon ng tinig niya. Pero may kung anong malamig na hangin nang gumapang sa balat ni Nestor nang marinig niya iyon. Mas mahigpit niyang hinawakan ng buntot pagi. Nakasabit sa baywang nito ang bolo at mga tuyong halamang gamot. Nakatitig lang siya sa pintuan na animoy naghihintay sa pagpasok ng isang napakabangis na hayop. Alam ko ng totoo, Adelina. Bakit mo nagawa yun? Bakit mo nagawa kay Leia yun? Hindi sumagot nun si Adelina. Matinding katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa hanggang sa narinig niya ang mahina, matinis, ngunit nakakapangilabot na tawa ni Adelina. Kasabay nun ang pagsasalita nito ng may kahalong nakakatakot na boses. Malalim at tila galing pa sa pinakailaliman ng lupa. Ano kung alam mo na? Hindi na nun mababago ang lahat, Nestor. Kasabay ng mga salitang yun, sa ilalim ng pintuan, isang maitim na usok ang unti-unting gumagapang papasok. Isang malamig na halakhak ang pumupuno sa katahimikan ng gabi. Mahina sa simula pero unti-unting lumalakas na siyang nagpatindig ng mga balahibo ng binata. Nagpintig ang sentido ni Nestor nang makita niyang gumagalaw ang seradura ng pintuan. Kusa itong gumagalaw kahit hindi niya naman ito hinahawakan. Sinubukan niyang umatras pero para bang may mabigat na presensya ang pumipigil sa kanyang pagkilos. Para bang ayaw siyang paalisin sa kanyang kinatatayuan. Ano to? Bakit hindi ako makagalaw?
Buisit naman oh. Dahan-dahang nagngit-ngit ang kahoy na pintuan at unti-unti itong bumukas. Sa madilim na siwang nito, unti-unting lumitaw si Adelina. Nakatayo siya sa labas, nakangiti ng sobrang laki. Nagsimula siyang humakbang papasok, nakatingin lang siya kay Nestor. Nang makalapit ito ng kaunti, napansin ng binata ang mga mata ni Adelina. Tila nagngangalit ang pulang-pula nitong mga mata. Kitang-kita ni Nestor kung paano lumaki ang bibig nito. Halos mapunit na ang pisngi hanggang sa umabot na sa tenga. Tumutulo ang laway na tila gutom na hayop. May maliliit at matutulis pang mga ngipin. Kailan mo ba ako makikita? Kailan mo ako pipiliin? Puro na lang si Leia. Si Leia na lang lagi. Adelina, tigilan mo na to. Walang kasalanan si Leia sa'yo. Ako ang dapat mong sisihin. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa'yo. Dahil wala naman akong nararamdaman. Hindi. Hanggat nandyan si Leia, hindi ka makakabuo ng pamilya. Hindi tayo magiging isang pamilya. Tumigil ka na sabi. Sa'kin ka na noon pa man, Nestor. Sa'kin ka lang. Sa isip ni Adelina, matagal na niyang inakala na silang dalawa ang magkakatuluyan at magiging pinakamalakas na nilalang ang kanilang magiging anak at pamilya. Anak ng dating albularyo si Nestor at isang aswang na bangkilan naman si Adelina. Nabuo sa kanyang isipan ang perpektong pagsasamang yun. Pero hindi ganon ang nangyari. Kailanman hindi siya nagustuhan ni Nestor. Kaibigan lang ang tingin nito sa kanya simula pa man. Bigla na lang naglaho si Adelina. Hindi siya tumakbo ni hindi siya umatras. Naging madilim na usok na parang tinunaw sa hangin. Bago pa man makaatras si Nestor, may kung anong malamig na bagay na ang bumalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya mayroon tong libo-libong daliri ang sabay-sabay na gumagapang sa kanyang balat. Mahigpit na kumakapit, parang sinusubukang pumasok sa kanyang kalamnan. Nanigas siya at hindi na makagalaw. Sumama ka na sa akin. Magiging isa tayo. Akin ka lang, Nestor. Akin ka lang. Bubuo tayo ng pinakamalakas na pamilya. Pinilit niyang igalaw ang mga kamay at kahit hirap na hirap, unti-unti niyang inaabot ang sinturon kung nasaan ng mga pinulbos na dahon. Tiniis niya ang lahat ng sakit na ngayon na ipara ng mga karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang katawan. Binutas niya ang isang supot at ipinilit na ihagis ang mga pulbos. Dahil sa panghihina at sakit na nararamdaman ni hindi man lang umabot sa ulanan nito ang kanyang mga hinagis. Pero sapat na yun para mapaalis ang itim na usok na nakapalibot sa kanya kanina pa. Tumakbo si Nestor palabas, ngunit bawat pintong binubuksan niya, binabalik lang siya sa loob ng bahay. Paulit-ulit, pabalik-balik siya ron. Ano to? Adelina, tigilan mo na to. Wala ka nang pupuntahang iba, Nestor, kundi sa akin lang. Sa huli, napadpad siya sa kusina at sa isang mesa may nakita siyang garapon ng asin. Wala sa sariling kinuha yon ni Nestor at tsaka humarap sa kinakaharap na anino. Walang ano-anong isinaboy na iyon ng paulit-ulit sa hindi niya nakikita. Isang matinis at basag na angin lang narinig niya.
hindi galing sa isang tao kundi sa isang halimaw. Kumalat ang anino at biglang bumalik si Adelina sa kanyang anyong tao. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Ang balat niya ngayon ay umuusok, nagkakabitak-bitak, parang sinilaban ng apoy. Galit na galit tong tumingin kay Nestor. Pagsisisihan mo to, Nestor. Pagsisisihan mo! Hindi na nag-isip pa si Nestor. Hinampas niya ng ilang ulit si Adelina gamit ang buntot pagi. Matapos yun, pikit mata niyang itinarak ang bolo sa dibdib ng dalaga. Tumirik at halos namuti ang mga mata ni Adelina. Kasabay noon ng matinding hiyaw ni Lea sa di kalayuan. Doon lang natauhan si Nestor. Dahan-dahan niyang nabitawan ng bolo at hinayaang bumagsak sa sahigang nanghihina ng si Adelina. Hindi siya makapaniwala na siya mismo ang tatapos sa kaibigan. Patawarin mo ko, Adelina. Kung hindi ka lang naging halimaw, kung hindi ka lang naging ganyan, hindi ko ito magagawa sa'yo. Patawad. Matapos yun, tuluyan nang nasunog ang buong katawan ng aswang. Naagnas to hanggang sa naging abo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumaling si Lea. Bumalik ang natural na kulay. Nagkalaman at bumigat na ang katawan na dati parang unti-unting nauupos na kandila. Sa unang pagkakataon, matapos mawala ni Adelina, mahimbing na siyang nakatulog. Wala na ang mga panaginip at wala nang sumasakal sa kanya. Nalaman din nila na si Adelina ay hindi pala totoong anak ng kanyang mga kinikilalang magulang. Iniwan lang pala ito sa pinto ng mga yon. Kinupkop at inalagaan nila at itinuring itong anak. Walang nakakaalam kung saan ba talaga siya nanggaling at kung anong uri ba talaga siya ng aswang, tao o halimaw. Kumalat ang mga bulong-bulungan sa bayan tungkol kay Adelina. Bawat isa natatakot na baka mayroon pang batang katulad niya na iiwan na lang sa pintuan at hindi magtatagal magiging aswang. Napakaganda dito, kuya. Pero nakakatakot. Napakaraming mga sasakyan. At ang hangin, hindi na rin ganun kasariwa. Mas gugustuhin ko pa rin dun sa baryo natin. Sinabi mo pa, ganyan talaga dito sa Manila. Maraming sasakyan, maraming tao. Pero masaya akong nagustuhan mo yung mga pinasyalan natin. O siya, pagpahinga ka na. Bukas mamimili tayo ng mga pasalubong. Titingin din tayo ng mga bago nyong damit, sapatos o kung ano pang mabibili natin. Tinupad ni Nestor ang ipinangako niya kay Lea. Idinala niya ito at inilibot sa Maynila kasama si Dindo. Binilan at pinakain ng mga ito ng paborito niyang bilihin doon. Napanatag siya dahil para na silang bumalik sa nakaraan. Masayang magkakasama. Pakiramdam niya na buong muli ang kanyang pagkatao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you again on my next upload.